Panibagong batch ng mga senior citizen ang muling nabigyan ng malinaw na paningin sa pamamagitan ng libreng cataract operation program na isinusulong ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon. Aniya, hindi lamang paningin ang layong mapabuti ng programa, kundi ang pagbibigay ng bagong pag-asa at mas malinaw na kinabukasan para sa mga lolo at lola ng distrito. Nagpaabot ng pasasalamat sa pamamagitan ng pamamahagi ng pasalubong package si Cotabato 3rd District Representative Samantha Santos sa mga estudyante, guro, makeup artist, trainers at technical working group na naging bahagi ng Sinulog Festival Journey ng Lalawigan. Bukod sa mga regalong na ipamahagi ng pamahalaang panlalawigan, ang hakbang na ito ay pagkilala sa kanilang dedikasyon at sama-samang pagsisikap na nagbibigay karangalan at tagumpay sa lalawigan ng Cotabato. Formal namang na-turn over ang isang FX utility vehicle sa Barangay Saragosa, Manay, Davao Oriental. Personal na pinangunahan ni 1st District Representative Nelson Dayang Hirang Jr. ang aktibidad kasama ang mga opisyal ng barangay. Inaasahang magagamit ang sasakyan para sa mas mabilis na emergency response, monitoring ng mga programa at iba pang serbisyong nangangailangan ng agarang transportasyon lalo na sa panahon ng sakuna. Samantala, matapos gumuho ang riprap ng Ateneoville sa gilid ng Nangka River noong September 2025, na orihinal na na-develop noong 1990, agad itong ininspeksyon at ipinaalam sa Department of Public Works and Highways upang marisolba ang problema. Ayon kay Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, ganap ng maayos ang riprap at pinagtibay ang pader bilang proteksyon sa mga kabahayan sa lugar. Dahil dito, mas ligtas na ngayon ang mga residente tuwing may bagyo at pagtaas ng tubig sa ilog. Nauuna sa balitang totoo at laging bago, Dane Gulimlim, Alauna sa Balita, Congress TV.